Since nabanggit niyo na po yung kay Francis Leo Marcos, nabanggit kay Chair kahapon na perpetually na dapat nuisance candidate once declared nuisance, barred from running na ulit. Ako po kasi pinopropose ko talaga, sana mapag-isipan po ng ating kagalanggalan na Kongreso, pinopropose ko po talaga, i-criminalize ang pagtakbong ng nuisance, lalo pa po kung bad faith. Okay lang po talaga, minsan kasi pinagmamalaki pa 5 minutes of fame. Yung pinagmamalaki, take note, candidate for president, 40 years of age dapat. Alam mo naman 25 anyos ka, hindi ka talaga qualified. Pero no choice po ang COMELEC. Section 76 of the Omnibus Election Code. At saka po yung ruling ng Serafica versus COMELEC, the Supreme Court said, the duty of COMELEC is purely ministerial to accept the COC. So kahit po alam namin bulahan lang yan, nagloloko, we have to accept the COC. Naubos ang oras namin doon, pinagsalita sa stage, ginagawang katatawanan. Tapos sa susunod na election, tatakbo na naman. Tapos sa susunod na election, i-declare mo na naman ng nuisance. 3 consecutive term na pong nuisance eh. Hindi ba para sa akin, para po sa akin, dapat po dyan, pagka may bad faith, pagka po may bad faith na, may criminal liability, not imprisonment, but fine, plus perpetually disqualified to hold public office kasi po making a mockery of the electoral process. Yung iba po, lalo sa probinsya, sa mga local, nagpapabili. Tatakbo siya, same family name, nagpapabayad, pagkatapos mabayaran, nasusunod, tatakbo na naman. So, consistent na lang nang nanghihingi, lalo't kaparehas ng family name. So, parang tayo po ay nagbibigay pa ng consent doon sa pagwawalang hiya po ng ibang tumatakbong yan. So, sana mapag-isipan na po. Total naman, ako naniniwala, sabi po naman ng Supreme Court, sa kaso ng Eli Pamato versus COMELEC at yung pinaka-latest case ng Halosos versus COMELEC na constitutional ang nuisance candidacies. Meaning constitutional yung pag-disqualify natin ng nuisance. Kasi isipin nyo po, kung ang tatakbong presidente 200, tapos wala tayo i-declare na nuisance, hindi na po siguro makakapamili na yung mga kababayan natin.